Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2031 hanggang 2040. Si Raden na kakaalis lang ay may nakakakilabot na mukha matapos marinig kung paano siya ininsulto ni Uzair. Sinubukan niyang bumangon ngunit nagsimulang sumakit ang kanyang katawan at nagsimulang huminga. Napansin niya ang mga disipulong iyon mula sa Dayform sect na matamang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga kasamahan niya na nasugatan din ng husto. Nakakuyom ng mahigpit ang kamao, nakaramdam siya ng pag-aatubili na tanggapin ang katotohanan at ang kasalukuyang sitwasyon. Nakita ni Uzair ang pagmumukha ni Raden at napangisi. Anong mali? Hindi matanggap ang katotohanan. Walang alinlangan, alam niyang miyembro ng Grundy Uno sect si Raden. Ganun pa man, hindi siya susuko kapag may kinalaman ito sa kayamanan sa lugar na ito. Noong una, balak niya lang itaboy si Raden at ang mga kaibigan niya pero nagbago ang isip niya nang makita ang pagmumukha ni Raden. Gamit ang kanyang mapupungay na mga mata, galit niyang sabi. Hayaan mo akong maging diretso. Kung naghahanap ka ng masisisi, pwede mong sisihin si Severin sa pang-aapi niya sa junior brother ko. Kung hindi, wala naman talaga akong pakialam kung ibahagi ko sa iyo ang kayamanang ito. Katulad ng sinabi, ang lahat ay nakarinig ng kaway ng tawa. Alam mo ba ang sinasabi mo? Isang bahaghari ang lumitaw mula sa abot tanaw at patungo sa Raden. Ilang sandali pa ay nakita na nilang nasa gitna ng bahaghari si Severin. Nagulat ang lahat nang makitang dumating si Severin sa pinangyarihan. Gumaan ang pakiramdam ni Raden at ng iba pa matapos na malapitan ang kamatayan. Gayunpaman, kabaligtaran ang naramdaman ng ibang miyembro ng Dayform sect. Natakot sila. Hindi tulad ni Uzair na level 8 Supreme Saint, ang pinakamalakas sa kanila ay level 4 Supreme Saint. Siyempre, halatang matatakot silang harapin si Severin na isang core disciple. At muli, si Uzair ay nagkaroon ng walang ekspresyon habang nakatingin kay Severin ng may paghamak. Nang makarating si Severin sa lugar na sakop ng formation technique, tumabi siya kay Raden para inspeksyonin kung gaano kalubha ang pinsala ni Raden at ng iba pa. Sa kabutihang palad, hindi nanganganib ang kanilang buhay sa kabila ng matinding pinsala. Kumuha siya ng maraming healing pill at ibinigay kay Raden at sa iba pa. Kunin mo ang mga ito at subukan mong gumaling. Ipaubaya mo sila sa akin. Tumanggo si Raden. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng nyebe at may mantsa ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Gumaan ang kanyang pakiramdam nang makita niyang dumating si Severin. Nasaksihan niya kung gaano kalakas si Severin noong nasa Sword Tomb sila. Ang sinag mula sa espada ni Severin na pumapailan lang sa langit ay nag-iwan sa kanya ng malaking impresyon. Sa simula, nalungkot siya nang makitang nanghihimasok at sinakop ng mga miyembro ng Dayform sect ang kayamanan ng lugar na ito. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magsalita dahil mas malakas si Uzair kaysa sa kanya. Natatakot siyang ilalagay sa panganib ng kanyang mga miyembro ang kanyang mga aksyon. Gayunpaman, nagbago ang lahat ngayon simula nang nandito si Severin. Salamat, Severin. Sabi ni Raden at itinaas ang kamay kay Severin. Pagkatapos ay mabilis niyang ipinamahagi ang mga healing pills. Nang maayos na iyon, tumingin si Severin kay Uzair sa kanyang pares ng nanlalaking mata na para bang makakalikha siya ng kuryente para mabigla ang kawalan. Samantala, patuloy na nakatingin si Uzair kay Severin habang nakatayo kasama ang iba pang miyembro ng Dayform sect. Pareho silang nagtama ang mata sa isa't isa. Parang may virtual na labanan na nagaganap sa himpapawid kung saan dalawang malalakas na puwersa ang nagsabuatan sa isa't isa at ginawang tensyonado ang paligid. Si Severin ang unang nagsalita. Nasugatan mo ang aking mga kapwa-miyembro. Humanda ka sa mga kahihinatnan. Sa sandaling ito, walang ideya si Severin kung nasaan sina Raymond at Celeste. Bilang isa sa mga pinuno, responsable siya sa paninindigan para sa iba pang miyembro kapag sila ay nabuli. Nanatiling kalmado si Uzair at pakiramdam niya ay mas mataas siya kay Severin. May dahilan iyon. Bilang pangalawang pinakamalakas na kababalaghan sa Dayform sect, taglay niya ang Thunderbolt Constitution at normal lang sa kanya na talunin at patayin ang mga may mas mataas na pagkamit kaysa sa kanya. Bagamat sikat na sikat si Severin ngayon,
Itinuring niyang si Severin ay dapat na isang level 5 Supreme Saint dahil si Severin ay sumapi pa lamang sa Grundy Uno Sect 6 na buwan na ang nakakaraan. Ngumisi si Uzer at tumingin ng masama kay Severin. Oh, anong klaseng kahihinatnan ang iniisip mo? Humakbang si Severin at sumigaw ng mahigpit. Isuko mo sa akin ang mga nanakit sa mga kapatid ko. Ang kanyang malalim na boses ay tinangay ang lugar na may malakas na alon at umalangaw-ngaw na parang kulog. Sa kabila noon, nanatiling kalmado si Uzer. Ngumiti siya at umiling. Nakikita kong matapang ka. Sayang naman, isa kang tanga na walang utak para mag-isip. Bagamat hindi niya masabi ang narating ni Severin, hindi siya madaling natakot kay Severin dahil isa siyang kababalaghan. Bukod dito, ipinangako niya kay Thorold na tuturuan ng leksyon si Severin. Isang miyembro ng Dayform Sect ang nagpasya na sumali sa pag-uusap. Medyo maikli siya sa height. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang para magkaroon siya ng lakas ng loob na bastyusin si Severin. Sino ka sa tingin mo? May ideya ka ba kung sino ang kausap mo? Nabalitaan ko na ikaw ang ika-6 na pangunahing disipulo ng Grundy Uno Sect. Well, hindi ko nakikita kung ano ang espesyal sa iyo. Sa oras na sinabi niya ang kanyang huling salita, isang higanteng kamay ang lumitaw sa hangin at binasag siya sa putik na may dugong tumalsik sa lahat ng dako. Nagulat ito sa lahat dahil hindi nila inaasahan ang pag-atake ni Severin nang walang babala. Paano mo siya nagawang patayin? Sa wakas, hindi na napigilan ni Uzer at galit na sinabi. Ikaw ang unang nangahas na patayin ang mga kaibigan ko sa harapan ko. Galit na galit siya sa katotohanang hindi siya pinansin ni Severin at pinatay ang kanyang mga kaibigan. Unti-unti, nakakatakot ang kanyang ekspresyon. Si Raden at ang iba ay nagsisimula ng makaramdam ng kaba at pagkataranta habang nakatayo sa likuran ni Severin. O hindi. Si Uzer ay isang kilalang kababalaghan ng Dayform Sect. Pinatay niya ang isang level 9 Supreme Saint noong siya ay isa pa lamang level 7 Supreme Saint. Naloko na. Masyadong walang ingat si Severin. Mamamatay tayong lahat ngayong ginalit niya si Uzer. Maliban sa mga asawa ni Severin, walang nakakaalam ng tunay na pagkamit ni Severin. Gayunpaman, narinig ng mga miyembro ng Grundy Uno Sect na tinalo ni Severin si Xiam, ang level 6 Supreme Saint na nasa Prodigy ranking din. Hindi iyon nagbigay ng kumpiyansa sa kanila na kayang talunin ni Severin si Uzer na isang level 8 Supreme Saint. Masasabi ni Severin na nagpapanik na si Raden at ang iba pa. Para mabawasan ang tensyon nila, pinakawalan niya ang kanyang level 7 Supreme Saint power na sumasaklaw sa radius na 10 milya. Ang mga miyembro ng Dayform Sect ay nagulat nang maramdaman kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan. Sinaman ng tingin ni Severin si Uzer. Ibigay mo ang mga nasugatan ng aking kapatid na lalaki. Hindi na napigilan ni Uzer ang pagiging cool. Nagulat siya at hindi niya matanggap ang katotohanan. Ikaw ay level 7 Supreme Saint. Nagulat si Uzer nang maramdaman ang kapangyarihang pinakawalan ni Severin. Batay sa kanyang palagay, naisip niya na nakakagulat para kay Severin ang pagiging isang level 5 Supreme Saint. Alam niyang talentado si Severin pero 6 na buwan pa lang simula nang sumali si Severin sa Grundy Uno Sect. At nagkamali siya. Higit na mas makapangyarihan si Severin kaysa sa inaakala niya. Sa puntong ito, sa wakas ay natanto ni Uzer na minamaliit niya si Severin at kung gaano kalakas ang isang tao kapag taglay niya ang Divine Constitution. At muli, hindi iyon sapat para takutin si Uzer. Bilang isang level 8 Supreme Saint, nagkaroon siya ng kumpiyansa na patayin ang isang level 9 Supreme Saint sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng nakuha niya sa isang labanan. Kaya naman, paano matatakot kay Severin ang isang prodigy na tulad niya? Huminga ng malalim si Uzer at mahinahong sinabi. Level 7 Supreme Saint. Minamaliit kita. Biglang lumitaw ang mga kulay pilak na ron sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay gumagawa ng malalaking kulog na kulog. Kasunod nito, ang kanyang mga mag-aaral ay naging hugis ng isang kulog. Ipamuka sa kanya na siya ang master ng Thunderbolt at may ganap na kontrol sa Thunderbolt. Sumunod, turn na niya na ilabas ang kanyang kapangyarihan kay Severin at palaki ng palaki ang coverage area. Naramdaman ito ni Severin ngunit hindi siya umatras.
Ginamit niya ang ilaw upang lumikha ng isang kalasag sa paligid ng kanyang katawan upang pigilan ang kapangyarihan ng kulog mula sa pag-apekto sa kanya at nakatayo lamang doon nang nakaka-relax ng hindi gumagalaw. Nagalit si Uzair nang makita iyon. Muling kumikinang ang mga ron sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagpapigil at pinakawalan ang lahat ng kapangyarihan ng Level 8 Supreme Saint sa buong lugar. Nagsimulang lumitaw ang kulog at kidlat sa tirahan kung saan mayroong maraming iba't ibang kakaibang phenomena na nagaganap sa iba't ibang bahagi ng kalangitan. Madilim na ulap ay nasa lahat ng dako at ang araw ay nakaharang. Naramdaman ito ng lahat ng mga cultivator sa apektadong lugar. Lahat sila ay sabay-sabay na tumingin sa direksyon kung saan naroon si Uzair. Maraming milya ang layo. Ang kababalaghan ng Gars, si Shangar ay nakapatay lang ng isang halimaw na may katumbas na tagumpay sa Level 6 Supreme Saint. Kumunot ang noo niya nang makitang nagdilim ang langit, na puno ng may itim na ulap, at lumitaw ang kulog at kidlat. Si Uzair ba? May inaaway ba siya? Mabilis na sinugod ni Sean ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya upang tumungo sa direksyon ni Uzair upang alamin kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, si Tobias Steele ay dumadaan sa isang patag na lupain na may 100 milya ang layo mula kay Severin at naghahanap ng pagkakataon. Bigla siyang huminto at tumingin sa dumidilim na kalangitan na may gulat. Bilang isang mahiwagang nilalang ng mga Steele, nakalaban na niya si Uzair minsan kaya pamilyar siya sa kapangyarihan ni Uzair. Violet Thunderbolt, isang lightning-based technique mula sa Thunderbolt Constitution. Mukhang may problema si Uzair. Maingat niyang hinanap ang direksyon kung saan nagmula ang kapangyarihan. Sa isang pag-iisip, gumalaw siya sa isang iglap at nawala sa patag. Ngumisi si Uzair habang may mga kulog na lumilitaw sa kanyang paligid, patuloy na tumingin kay Severin na hindi natakot sa kanya, at nakaramdam ng kasiyahan. Kung paano niya ito nakita, pinipilit lang ni Severin ang sarili na manatiling kalmado nang malamang ay nagpapanik na siya. Patuloy na inilabas ni Uzair ang kanyang kapangyarihan na ikinagulat ng mga cultivator malapit sa paligid. Lahat sila ay mabilis na nagtungo sa bawal na lugar. Nang makarating sila sa lugar, nalaman nila ang dahilan sa likod ng hidwaan nina Severin at Uzair. Sus, nakakatakot ang kapangyarihan ni Uzair. Tulad ng inaasahan mula sa kababalaghan ng Dayform Sect. Mayroon siyang napakalakas na diskarteng nakabatay sa kidlat. Sa tingin ko, tapos na si Severin. Napakalakas ni Uzair. Hindi niya hahayaang makaalis si Severin dito ng buhay. Ngunit si Severin ang pangunahing disipulo ng Grundy Uno Sect. Talaga bang papatayin ni Uzair si Severin? Mabilis na sinimulan ng mga cultivator na suriin ang sitwasyon nang dumating sila. Samantala, hindi nagbago ang liwanag sa paligid ni Severin at patuloy na nananatiling matatag. Ang nakakabaliw na malakas na kulog ay patuloy na umaatake sa kanya. Kahit na, hindi ito lumikha ng kahit isang scratch sa kalasag. Lumikha lamang ito ng magaspang na tunog mula sa pagkakabangga. Gayunpaman, napansin niyang hindi na nakatiis si Raden at ang iba pa. Sa isang pag-iisip, manoniebre niya ang kanyang espiritong enerhiya sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay upang lumikha ng isang kalasag upang takpan at protektahan sila. Sayang ng oras. Ngumisi at nagkomento si Uzair matapos makita ang ginawa ni Severin. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at ikinuyom ang kanyang kamay sa isang bola sa langit. Biglang lumitaw ang isang sibat ng kulog sa kanyang kamay. Nang matapos itong pumorma ay ibinaton niya ito kay Severin. Lumipad ang sibat habang gumagawa ng mga hiyawan. Nakita ito ni Raden at ng iba at napasigaw sila. Severin, mag-ingat ka. Kung tutuusin, hindi naman nila kailangan ipaalam ni Severin dahil alam naman niya ito. Nang mabuo na ang sibat ng kulog, pinagdikit niya ang hintuturo at gitnang daliri upang makalikha ng parang espada at itinutok si Uzair. Pagkatapos ay lumipad ang isang tibak na kasing laki ng gilingang bato upang makipagunahan gamit ang sibat ng kulog. Ang aftershock ng banggaan ay umabot ng halos 1 milya. Nagulat si Uzair nang makitang malakas si Severin para talunin ang kanyang atake. Kaya ganito kalakas ang isang taong may divine constitution. Kawili-wili. Pagkatapos noon, hindi na siya umatake. Ang sibat ng kulog ay isang pagtatangka lamang na subukan si Severin.
Patuloy niyang pinandilatan si Severin at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng mas maraming kulog. Katulad ni Uzer, hindi rin kumibo si Severin. Patuloy siyang nakatayo sa kinaroroonan niya, parang isang malaking bundok. Habang ang dalawa ay patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng kanilang mga kapangyarihan, isang liwanag ang kumikinang sa kalangitan. Sinundan ng isang kabayong pandigma na nakasakay sa kulog sa bilis ng kidlat. Ang kabayo ay mukhang napakalakas. Nagkidlat kung saan man ito naruroon. Nakasakay dito si Sean na may gintong sibat sa buhok habang nakatingin sa langit para tingnan kung ano ang nangyayari. Nang makita niyang nag-aaway sina Uzer at Severin, pinigilan niya ang kanyang kabayo sa paglakad pa. Nakarating ako dito sa oras. Pag-angkin ni Sean. Nang ilabas ni Uzer ang kanyang kapangyarihan, naramdaman ito ni Sean mula sa ilang milya ang layo. Nahulaan ni Sean na maaaring may nanggulo kay Uzer o si Uzer ay nakahanap ng kayamanan ngunit may nagtatangkang agawin ito sa kanya. Iyon lang ang paliwanag kung bakit galit na galit si Uzer. Nang napagtanto ni Sean na mabilis siyang tumungo. At ito pala ang nahulaan niya. Naningkit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan sina Severin at Uzer na magkaharap at naramdaman ang Level 7 Supreme Saint Aura mula kay Severin. Bago siya pumasok dito, ipinaalam sa kanya ng kanyang elder ang tungkol sa Grundy Uno Sect na hinirang si Severin bilang ika-6 na pangunahing disipulo na isang espesyal na kaso sa kasaysayan ng Grundy Uno Sect. Gayunpaman, hindi niya akalain na si Severin ay talagang kasing lakas ng sinabi ng matanda noong panahong iyon. Ngayong nakita na niya ng sarili niyang mga mata si Severin, napagtanto niyang mali ang pagmamaliit niya kay Severin. Paano niya naabot ang Level 7 Supreme Saint pagkatapos lang na sumali sa Grundy Uno Sect sa loob ng 6 na buwan? Mas mabilis pa iyon kaysa sa unang core disciple ng Grundy Uno Sect, si Carl. Gulat na bulalas ni Sean matapos maramdaman ang natamong nilalabas ni Severin. Ayon sa kanyang source, tumagal ng 1 taon si Carl para maging Level 6 Supreme Saint pagkatapos ng 1 taon ng pagsali sa Grundy Uno Sect. Kaya, talagang nabigla si Sean nang makitang mas mabilis ang pag-unlad ni Severin kaysa kay Carl. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili. Pagkatapos ay tumingin siya sa burol na may porma sayon. Sa pamamagitan ng hamog, nakita niya ang mga kislap na nagmumungkahi na maaaring may nakatagong kayamanan doon at malabo ang isang puting kulay na hugis damo. Matapos tingnan at suriin ang bawal na lugar ay umiwas siya ng tingin dahil sa ngayon, nakumpirma niyang may nakatagong yaman. Samantala, mas matindi ang pakiramdam nina Severin at Uzer kaysa kanina dahil sa pagdating ni Sean. Mabilis nilang ginamit ang kanilang divine sense para manatiling alerto. Nagsimula nang mag-discuss ang ibang nakakita kay Sean. Iyan ang kababalaghan mula sa Gars, Sean Gar. Bakit siya nandito? Kalokohan. Pag-aari natin ang kayamanan na ito. Bakit pumunta rito sina Severin at Sean at sinubukang agawin ito sa atin? Narinig iyon ni Sean at mabilis na naikuyom ang kamay kina Severin at Uzer. Umakto siya na para bang malapit sa kanila. Ha. Nagkataon lang na magkita kayong dalawa dito. Naakit ako dito dahil may naramdaman akong kayamanan. Ito ay dapat na pananampalataya. Nang ituturo na niya ang kanyang kabayong pandigma na dumaong sa lupa, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyong timog silangan. Biglang bumaril sa ere ang isang golden color beam at bumungad sa kanya ang binata, laking gulat niya. Ang binata ay walang iba kundi ang kahanga-hanga tulad ni Sean, Tobias Steele. Pagdating ni Tobias, tumingin siya kay Sean at nakangiting sinabi. Hoy, Uzer, bakit galit na galit ka? Naramdaman ko na ginamit mo lang ang diskarte mo na nakabatay sa kidlat, ang Violet Thunderstruck. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pag-hover sa ere sa layuning ay enjoy ang laban nina Severin at Uzer. Ang kanyang pagdating ay nagdulot lamang ng tensyon sa mga disipulo ng Grundy Uno Sect at Dayform Sect. Palihim na napabuntong hininga ang mga alagad mula sa magkabilang sekta matapos makita kung paano naging mas malala pa ang sitwasyon kaysa dati. Gayunpaman, hindi pinansin ni Uzer ang sinabi ni Tobias. Nagpatuloy ang mga kulog sa paligid ni Uzer habang nakatitig siya kay Severin at patuloy na nagpapakawala ng malakas na aura para durugan si Severin.
Ang katotohanan na pinatay ni Severin ang kanyang kaibigan habang naroon ito ay inis at ikinagalit niya. Bilang isang kababalaghan, naramdaman niyang nahihiya siya at napahiya. Ngayong pagkakataon na ni Severin na protektahan ang kanyang mga miyembro sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanila ng kanyang espiritual na enerhiya, nakita ni Uzer na ito ay nakakatuwa at nakakatawa. Wala akong pakialam kung sino ka. Kailangan mong pagbayaran ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa isang miyembro ng Dayform sect. Sa sinabi nito, ang mga bagyo ay naging mas marahas. Kasama niya sa gitna ng bagyo, nabuo ang mga sibat ng kulog at inilunsad sa Severin. Sa kabila noon, nanatili si Severin sa kanyang kinaroroonan nang hindi gumagalaw. Maraming kulog na sibat ang umabot at umatake sa kanya. Sa isang pag-iisip, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay sumabog na may nakakatakot na kapangyarihan. Pagkatapos ng huling pag-atake, ang espasyo sa kanilang paligid ay nagsimulang maging hindi matatag. Isang malakas na hangin ang umihip sa ipinagbabawal na lugar. Nagsimulang umikot at sumabog ang espasyo dahil sa mataas na presyon. Nagdulot ng chain reaction ang enerhiya mula sa pagsabog. Hindi nasaktan si Severin mula sa pag-atake. Lalo lang nagalit si Sean. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Nagpakawala siya ng kakaibang ngiti. Lumalim ang mga ron sa kanyang mukha dahil dito at halos tumagos sa kanyang dugo. Kaagad, isang maliwanag na kidlat ang lumitaw sa kanyang katawan. Ilang talampakan ang haba ng Thunder Dragons ay nabuo na nagwawalis sa lugar na may nakakatakot na aura na umaakay patungo kay Severin. Katulad ng dati, nanatiling tahimik si Severin. Nang makarating sa kanya ang Thunder Dragon, tinapakan niya ang lupa gamit ang kanyang mga paa upang magpalakas. Ang espiritual na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay namuo habang hinihimok niya ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Gumuhit ng araw gamit ang kanyang mga kamao, pinaliwanagan niya ang kalangitan at walang awa niyang binasag ang mga dumarating na dragon na kulog. Ang True Sun Fist ay inilunsad at bawat suntok ay pumatay ng isang Thunder Dragon sa isang pagkakataon. Ang pagkasira ng Thunder Dragon ay nagdulot kay Uzer na dumanas ng maraming backlashes at natisod ng 2 hakbang paatras. Nang makita kung paano muling naharang ang pag-atake, mas lalo siyang nakaramdam ng kalumbayan kaysa dati na may bahid ng hangarin sa pagpatay na nagiging mas halata. Nakakagulat sa kanya na si Severin ay talagang may kakayahang magdulot ng kaunting pinsala sa kanya. Libu-libong pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan habang sinusubukan niyang humanap ng pinakamahusay na paraan para isumpa si Severin habang kinokontrol siya ng galit habang patuloy niyang binibigyan ng nakamamatay na tingin si Severin. Sa lahat ng oras na ito, iisa lang ang ekspresyon ng mukha ni Severin, mukhang kalmado. Sa simula, itinuring ito ng mga alagad ng Dayform sect bilang katapangan, ang kahangalan ng mga ignorante. Gayunpaman, pagkatapos ng mga huling pag-atake, nagsimula silang magtaka at magduda sa tunay na lakas ni Severin. Laking gulat ni Sean at Tobias na kara-rating lang para saksihan. Nanlaki ang mga mata ni Sean at saka pumikit para subukang tingnan ng mas malapitan si Severin. Bulong niya. Natatakot ako na siya ay malamang na may talento at malakas na gaya ni Carl. Ang katotohanan na ang isang level 7 Supreme Saint ay maaaring aktwal na gawin si Uzer, ang ganap na level 8 Supreme Saint ay umatras ng 2 hakbang. Tinanong ni Sean at Tobias ang kanilang sarili sa kanilang puso at hindi sigurado kung makakamit nila ang ginawa ni Severin. Kasabay nito, itinago ni Uzer ang kanyang galit at ngumisi pagkatapos matisod ng 2 hakbang paatras. Kasunod nito, nagpatuloy siyang tumingin kay Severin na may matayog na ekspresyon. Mukhang napagpasyahan mo na gawin kami, ang Dayform sect, na iyong kaaway. Gaya ng sinabi niya, tahimik niyang binawi ang kanyang aura. Habang nagdidilim ang ningning ng banal na aura sa kanyang katawan, nawala rin ang mga ron sa kanyang mukha. Gayunpaman, lalo lang siyang naging nakakatakot. Nakita ito ni Severin at napangisi. Kailangan mong pagbayaran ang halaga para sa pananakit sa mga disipulo ng Grundy Uno sect, hindi ba? Sa impormasyon mula kay Raden, sila ang unang nakatuklas ng ipinagbabawal na lugar na ito at ang nakatagong kayamanan. Pagkatapos ay pumasok ang mga miyembro mula sa Dayform sect at inangkin ito bilang kanilang teritoryo. Hindi lang iyon.
Sinaktan pa ni Uzair si Raden at nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Ang ibang mga alagad ay nasugatan din ng husto. Bagamat binigay sa kanila ni Severin ang mga healing pills, medyo magtatagal bago sila tuluyang gumaling. Bilang isa sa mga pinuno ng tatlong pangunahing disipulo, hindi handa si Severin na tumayo sa tabi at panoorin ang kanyang mga kapwa-miyembro na sinasaktan ng mga tagalabas ng walang dahilan. Higit sa lahat, kailangan niyang angkinan ang nakatagong kayamanan sa ipinagbabawal na lugar na ito. Narinig ito ni Uzair at may malungkot at nakakakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Naikuyom niya ng mahigpit ang kamao at gustong-gustong patayin ng suntok si Severin. Gayunpaman, nagpigil siya sa huli, pangunahin na dahil naroon din sina Sean at Tobias. Kung nakipag-away siya kay Severin, posibleng makinabang sina Sean at Tobias. Ayaw niyang makitang si Sean at Tobias ang huling tumatawa sa huli. Pareho silang hindi ordinaryong tao dahil sila ang sikat na kilalang kababalaghan ng South Sky. Kung nakipag-away siya kay Severin at mauubos ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya, magiging mahirap at halos imposibleng talunin sina Sean at Tobias kapag naputol ang mga pagpigil sa kayamanan mamaya. Kaya, sinadya niyang pigilan ang sarili na patayin si Severin at bumaling upang pagbantaan at pigilan si Severin. Nadala niya ang pagmamaliit kay Severin at hinayaan niyang si Severin ang manguna. Gayunpaman, dahil malapit nang mag-mature ang herb, kailangan niyang pigilan ang sarili para makalaban sa herb mamaya. Sa isang walang malasakit na ekspresyon, nagpa siya si Uzair at nagkaroon ng magaspang na pagtatansya ng lakas ni Severin pagkatapos ng huling pag-atake. Upang mapatay si Severin, kakailanganin niyang gamitin ang bawat huling bahagi ng kanyang kapangyarihan. Nang makabuo siya ng conclusion, mas nakaramdam siya ng galit kaysa dati. Minamaliit niya si Severin dahil sa napakaikli ni Severin na kakasali lang sa Grundy Uno sect. Gayunpaman, sinampal siya ng katotohanan sa mukha. Sa pagiging mapagmataas, nakaramdam siya ng hiya. Gayunpaman, ang halamang gamot ay malapit nang mag-mature at inaasahan niya ang isang magaspang na labanan kasama sina Sean at Tobias sa paligid din. Kaya, nagpa siya siyang pakawalan si Severin sa ngayon. Papatayin kita kapag nakuha ko na ang halamang gamot. Mas mabuting bantayan mo ang iyong likod. Napaisip si Uzair at tumigil sa paglabas ng kanyang aura para i-pressure si Severin. Sa wakas, natapos din ang matinding sitwasyon. Kung iginiit ni Uzair na lumaban hanggang kamatayan, inihanda ni Severin na gamitin ang Scarlet Sky Sword para patayin si Uzair. Matapos makitang tumanggi si Uzair na makipag-away, tumigil siya sa pagpasok ng kanyang espiritual na enerhiya sa kalasag. Mabuti na lang dahil hindi niya naisip na ito na ang tamang panahon para ipakita niya ang tunay niyang lakas. Si Sean na nakahover sa himpapawid ay nakita sina Uzair at Severin na tumawag ng pansamantalang tigil-tigilan. Sayang naman. Naisip niya. Walang alinlangan, matutuwa sila ni Tobias na makitang lumaban hanggang kamatayan sina Uzair at Severin. Ang apat na pangunahing sekta ng South Sky, ang kanyang pamilya, at ang pamilya ni Tobias ay nagpadala lahat ng kanilang pinakamahuhusay na mga disipulo upang pumasok sa guhong tirahan ni Wildfire. Ang Grundy Uno sect ay nagpadala ng tatlong pangunahing disipulo dito. Naglagay ito ng napakalaking presyon sa iba pang puwersa. Unti-unting bumagsak si Sean sa lupa habang napagtantong oras na para tumigil siya sa pag-iisip. Tumingin siya kay Severin at hinawakan ang kamay niya. Severin Foylet, di ba? Ang unang ika-6 na pangunahing disipulo ng Grundy Uno sect. Ikinagagalak kitang makilala. Nauuna ka sa iyong reputasyon. Sumunod naman si Tobias. Sumasang-ayon ako. Gaano kakalakas na makayanan ang pag-atake ng isang level 8 Supreme Saint kapag level 7 ka lang Supreme Saint? No, hindi nakapagtataka kung tawagin ka rin na kababalaghan ng iyong sekta. Malakas at malinaw ang narinig ni Uzair na hindi kalayuan sa kanila. Ngumuso siya at mas lalo pang nakakatakot. Ang katotohanan na ang sinabi ni Sean at Tobias ay nagpasama kay Uzair ay nagbigay lamang ng kasiyahan kay Severin. Mahinahong sagot niya na nakaramdam ng tuwa. Salamat sa papuri. Pero sa tingin ko, napakaraming dapat kong matutunan. Kahit papaano, hindi ko iniisip na sapat na ang lakas ko para gamitin ang kapangyarihan ko para mangapi ng ibang tao. Matapos pakinggan iyon,
Ang ekspresyon ni Uzer ay tila naguguluhan at nawasak. Kung hindi niya kailangang isave ang kanyang espiritual na enerhiya upang ipaglaban ang kayamanan, talagang nais niyang gamitin ang kanyang espiritual na kayamanan upang ipakita sa lahat kung sino ang tunay na kababalaghan dito. Nakita ni Sean at Tobias ang pagmumukha ni Uzer at nakangiting tumango kay Severin. Gayunpaman, hindi na sila nagsalita pa at naghanap ng mauupuan. Samantala, sinamantala nila ang pagkakataong ipaalam sa iba pa nilang miyembro para makarating sila rito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, hinanap ni Severin si Raden at tiningnan ang iba. Paano ito? Paano ang mga pinsala? Ininom ni Raden ang healing pill na ibinigay ni Severin kanina. Bumantong hininga siya at sinabing, "Salamat sa tulong mo. Tumigil na ang pagdurugo. Pero sa tingin ko, aabutin ng ilang araw bago tuluyang gumaling." Tumango si Severin matapos marinig iyon. Si Raden ay isang complete stage level 6 Supreme Saint lamang. Tiyak, hindi niya nagawang talunin si Uzer dahil 2 antas na mas mataas ang natamo ni Uzer. Sa kabutihang palad, siya ay nagtamo lamang ng mga pinsala at ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Nang masuri na niya ang lahat, pumunta siya sa kinaroroonan ni Dayan at ng iba pang mga babae at naupo para mabawi ang espiritual na enerhiya na ginamit niya ngayon. Samantala, pinalawak niya ang kanyang divine sense palabas at tinakpan ang ipinagbabawal na lugar. Matapos ang epekto ng labanan, tinansya niya na hindi magtatagal bago gumuho ang mga pagpigil sa ipinagbabawal na lugar. Kaya, ipinapakita ang lahat ng mga nakatagong kayamanan at halamang gamot sa lugar na iyon. Gaya ng inaasahan niya, ang porma sayon ng ipinagbabawal na lugar ay nagsimulang yumanig ng malakas. Ang sumunod ay isang butas na lumitaw sa porma sayon. Ang butas ay lalong lumaki ng lumaki hanggang sa ang buong porma sayon ay gumuho at naging mga piraso ng espiritual na liwanag at naglaho sa hangin. Nakita ito ng lahat ng mga cultivator, agad na kumislap ang kanilang mga mata sa kasakiman. Alam ng lahat na nasira ang pagpigil. Ang bundok ay puno ng mature herbs sa isang malaking piraso ng lupa na nagbibigay ng mabangong panggamot na halimuyak. Nakita ito ni Tobias at siya ang unang lumipad doon. Sumunod naman si Sean at ang mga kasamahan niya dahil ayaw nilang sila ang huling dumating. Sa katunayan, ang lahat ay nagsimulang gumava ng kanilang paraan nang bumagsak ang porma sayon. Hindi rin nagdalawang isip si Severin. Pumili siya ng direksyon at pinangunahan ang iba na manghuli ng kayamanan kasama niya. Sa paanan ng bundok, natuklasan niya ang maraming 4th grade at 5th grade na espiritual na halamang gamot. Ang bango ay mas makapal kaysa karaniwan dahil ang antas ng espiritual na enerhiya ay mas mataas na kung saan ang mga espiritual na halamang gamot ay may mas malakas na epektong panggamot kaysa sa iba sa labas ng porma sayon. Maraming masasamang cultivator ang umani ng maraming espiritual na halamang gamot. Gayunpaman, hindi iyon ang mga espiritual na halamang gamot pagkatapos ni Severin. Pagpasok niya sa bundok, dumiretso siya sa tuktok. Mayroong isang kayamanan na may katumbas ng isang 8th grade espiritual na halamang gamot. Iyon ang bagay na hinahangad niya, ni Uzer, Sean, at Tobias. Sina Uzer, Sean, at Tobias ay nakarating sa gitna ng bundok na magkasama. Biglang lumitaw ang isang kulay berdeng ambon sa kanilang paligid. Ito ay nagbigay sa kanila ng isang pakiramdam na sila ay nakaharap sa isang bundok dahil sa napakalaking kapangyarihan na ito ay naglalabas upang pigilan sila sa pagsulong. Ito ay napakahirap na pinaramdam nito sa kanila na ang espiritual na enerhiya sa kanila ay naging stagnant. Sa orihinal, lumilipad sila sa gitna ng hangin. Nang makapasok sila sa ambon, nagsimula silang bumagsak tulad ng isang ibon na may putol na mga pakpak. Ang lumalakas na presyon na nagmumula sa kulay berdeng ambon ay pinigilan sila ng husto kaya kinailangan nilang maglakad patungo sa tuktok. Si Severin na isang hakbang na mas mabagal sa kanila ay nakarating din sa kinaroroonan ng kulay berdeng ambon. Kaagad, naramdaman niyang may mali. May kakaiba sa kulay berdeng ambon na ito. Pumasok siya sa ambon kasama ang tensyon na doon niyang katawan at naging alerto. Ang kulay berdeng ambon ay hindi nakaharang sa divine sense ngunit naapektuhan nito ang katawan ng isang tao sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa tao na ang kanyang katawan ay tumitimbang ng parang bundok.
Ang anumang paggalaw ay naging hindi kapani-paniwalang matigas habang siya ay nasa ambon. Ang mas malapit si Lagot sa tuktok. Lumakas ang pressure. Kahit na si Severin ay isa na ngayong ganap na level 7 Supreme Saint, kailangan niyang talikuran ang paglipad at paglalakad sa paglalakad. Ang bundok na ito ay ilang daang talampakan lamang ang pinakamataas. Karaniwan, isang hininga lang ang kailangan para lumipad ang isang Royal Saint sa tuktok, kaya ito ay isang pirasong cake lamang para sa isang Supreme Saint. Gayunpaman, naramdaman ni Severin at ng iba pa na may hindi nakikitang kapangyarihan na dumudurog sa kanilang katawan kapag sila ay nasa ambon. Nang makita ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Severin. Mukhang hindi pa ganap na nawawala ang paghihigpit sa lugar na ito. Naisip niya. Buti na lang at hindi lang siya ang naapektuhan ng ambon. Si Uzer at ang iba ay nahaharap sa parehong sitwasyon na katulad niya. Kahit na sila ang unang pumasok sa ambon, nasa unahan lang sila ng 10 talampakan kaysa sa kanya. Sa puntong ito, napagtanto ni Uzer at ng iba pa na may kakaiba dahil bumibigat ang kanilang mga katawan para makasulong sila. Pinagmasdan ni Uzer ang kumikinang nakislap at masaganang halimuyak sa tuktok ng bundok at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Ibinalik niya ang tingin kay Tobias na nasa likuran niya at kay Severin na nasa malayo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, determinado siya ang makakakuha ng kayamanan. Kung hindi, walang kabuluhan na itaboy niya ang mga disipulo ng Grundy Uno sect at gawing kaaway niya si Severin ngayon lang. Malakas na sigaw niya na may mga kulog sa paligid niya. Biglang may lumitaw na silver armor at tumakip sa kanyang katawan. Sa tulong at kanlungan ng kidlat na baluti, naramdaman niyang lumiit ang presyon sa kanyang katawan. Bagamat hindi niya magawang lumipad, nagawa niyang maglakad ng mas mabilis kaysa dati. Sa loob ng ilang paghinga, nakasulong siya ng halos 10 talampakan pa kaysa sa dati niyang kinalalagyan. Nang makita kung paano papalapit si Uzer sa tuktok, sina Tobias at Sean ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at inilapat din ang kanilang buong lakas. Sa sandaling iyon, 2 aura ng level 8 Supreme Saint ang lumabas na parang buhawi, nagpasabog ng buhangin at dumi sa bundok, at nagdulot ng makapal na ulap sa kalangitan. Sa makapal na hamog, puno ng lakas at walang kapantay na init ang katawan ni Tobias. Pagkatapos nito, naramdaman niya na ang presyon mula sa ipinagbabawal na lugar ay nabawasan. Walang pag-aaksaya ng panahon, pinaikli niya ang pagitan nila ni Uzer. Sa huli, 2 hanggang 3 talampakan lang ang layo niya kay Uzer. Sa kabilang banda, itinaas ni Sean ang kanyang kamay at kumaway sa hangin. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espiritual na enerhiya, nakabuo siya ng isang kulay berdeng kalasag sa harap ng kanyang katawan. Sa tulong ng proteksyon na kalasag, ang ambon sa paligid niya ay nawasak. Normal siyang sumulong sa tuktok dahil hindi na naapektuhan ng ambon ang kanyang paggalaw. Nang makita kung paano ginamit ni Tobias at ng iba pa ang kanilang mga banal na pamamaraan upang madaanan ang ambon, ayaw din ni Severin na maiwan. Inilabas niya ang kanyang espiritual na enerhiya. Napakalakas ng aura na umabot sa langit at nagsimulang umugang ang espada sa kanyang katawan. Ang sword wheel ay napakalakas na kaya nitong iwaksi ang ambon palayo kay Severin at napigilan si Severin na maapektuhan ng ambon. Nang walang sagabal mula sa ambon, halos hindi mabawi ni Severin ang hindi nakikitang pang-aapi. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa isang hakbang sa isang pagkakataon patungo sa tuktok ng bundok habang pakiramdam niya ay may bitbit na isang malaking bundok sa kanyang balikat. Sa bawat hakbang nila, dumadagandong ang lupa at nanginginig na parang may lindol. Naunawaan nilang lahat na habang papalapit sila sa tuktok ng bundok, mas mataas ang presyon na kailangan nilang tiisin. Nang si Uzer ay halos 100 talampakan ang layo mula sa tuktok ng bundok, nagsimula siyang pawisan ng husto gaya ng nakikita mula sa kanyang pawisan na noo. Hingal na hingal siya habang nagsimulang yumuko dahil sa invisible pressure. Pagkatapos gumawa ng isang hakbang pasulong, kailangan niyang magpahinga saglit dahil ito ay pahirap ng pahirap. Tumangala siya sa taas. Malamang wala pang 100 talampakan ang layo nito. Gayunpaman, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Napakasama ng pressure na ito. Pakiramdam ko ay nakaharap ako sa isang Royal Paragon.
Sa sandaling iyon, naiintindihan niya kung bakit ang Royal Paragon ay matatawag na pinakamalakas at makapangyarihang tao. Katulad ng Royal Paragon, si Wildfire. Kahit na siya ay pumanaw na maraming taon na ang nakalilipas, ang porma sayon na ginawa niya ay aktibo pa rin ngayon. Ang kulay berdeng ambon ay naglalaman ng ilang espesyal na uri ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang mga taong sinubukang maabot ang tuktok ay pakiramdam na pasan nila ang buong mundo sa kanilang mga balikat. Gayunpaman, hindi madaling sumuko si Uzer. Sa sobrang hirap, itinaas niya ang kanyang kamay upang panasan ang pawis sa kanyang noo at nagpatuloy sa pag-akyat sa bundok na may malarosas na pisngi. Sa kabilang panig, naranasan din ni Tobias at Sean ang parehong bagay. Sobrang lakas ng pressure ng ambon kaya nahihirapan silang huminga. Kung hindi sila level 8 Supreme Saint at mga kababalaghan mula sa mga dakilang pamilya na may malakas na kapangyarihan, imposibleng maabot nila ito hanggang dito. Nang makita kung paano lumiliit ang agwat sa pagitan nila ni Uzer, nagngangalit sila at nahihirapang sumulong. Si Severin na hindi malayo sa kanila ay nagsimulang harapin ang napakalaking pressure. Patuloy na tumataas ang bigat sa kanyang balikat. Kinailangan siya ng isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya upang gumawa ng isang hakbang pasulong. Palakas ng palakas ang humuhuni ng espada sa kanyang katawan. Siya ay naging isang talon na may saplot na may espada ay pumutok sa hangin at pinutol ang nakapalibot na espasyo na may matalas na aura. Umalis ka. Kasabay ng malakas na sigawan, kumalat ang sword energy mula sa kanyang katawan at nagpakalat ng ambon malapit sa kanya. Kasunod nito, isinaaktibo niya ang Chaotic Constitution. Ang temperatura ng kanyang katawan ay tumaas na parang mainit na hurno at lumikha ng pinakamataas na kadakilaan. Hindi man tuluyang nawala ang pressure sa kanya, nagawa niyang umusad ng dahan-dahan dahil ang kanyang pisikal na lakas ay parang tunay na dragon. Sa ilang sandali lang, nalampasan niya si Uzer at naging una sa pila at pinakamabilis na nakarating sa tuktok. Sa oras na iyon, 10 talampakan ang natitira sa tuktok. Sa puntong iyon, malabo niyang nakikita ang isang puting lotus na kasing laki ng sanggol sa tuktok ng bundok na kumikislap na may kakaibang liwanag. Naamoy niya ang mayamang halimuyak. Sa pag-amoy pa lang ng bango, naging energetic na siya. Sa pagtingin sa kayamanan sa harap niya, mabilis niyang hinanap at nakilala ang kayamanan dahil marami siyang nabasang libro patungkol sa alchemy. Iyon ang maalamat na Fire Phoenix Snow Lotus. Bulalas niya.